baguhin daw yung mindset mismo ng mga magsasaka na nandun sa puso nila yung pagsasaka. Okay? Sige, may silang na intervention o pagpapaliwanag tungkol sa kabataan. Okay, maraming salamat. Marami akong natutunan sa mga matatanda. Hindi ko matanda yan. Hindi ba? So maraming salamat. Simula nung umpisa na topic from Ma'am Marciel na ngayon. Bali, ang side naman ng kabataan. So although in general, i-summarize ko lang, i-emphasize ko lang na medyo negative talaga ang dating ng sektor ng agrikultura. So bagsak talaga. So from 1970 yung data hanggang 2025, ang tanong naman dito is bakit hindi nakikibahagi ang kabataan pagdating sa sektor ng agrikultura sa pagpapaunlad. So dalawa lang naman ang inano kong nais kong ibahagi. Ang nakita ko at narinig sa talakayan, una yung pananaw at panglipunang pagtingin, at ang pangalawa ay kakulangan sa impormasyon o oportunidad. So dito sa sa pananaw at panglipunang pagtingin, involved dito yung parents, yung kabataan, at yung gobyerno mismo. Sa parents naman kasi, although base doon sa kinalakihan kong lugar, sa probinsya namin, tinawag yung lugar namin na Rice Granary of Sorsogon. So ibig sabihin, nagpuproduce kami ng maraming bigas. Kasi tinawag kaming Rice Granary of Sorsogon. So base doon sa data na nabasa ko kanina, na from 1970 hanggang 2025, bagsak yung ng agrikultura pala. So paano natin nasabi na ikaw, rice granary ka? So ibig sabihin nung araw pala, yung lugar namin is nagpo-produce na ng malaking ani. So nag-aambag na siya dun sa sektor ng agrikultura, sa ekonomiya. So malaki na ang inaambag niya. Pero ang tanong dito, bakit ngayon hindi na siya tinawag na rice granary? So ngayon, nakita ko dito sa sa pananaw ko, sa panlipunang pagtingin, isa rin sa factor dyan is yung parents. Ganito, sample naman, sample dun sa amin. Yung magulang, may 4 siyang anak. Ang pinag-aral niya sa anak niya na 4, ang pinag-aral niya is galing dun sa palayan, sa palay. Pinag-aral niya ng kolehiyo, pero ang tanong dyan sa 4 niyang anak, walang kumuha dyan ng agriculture. Kasi ang pananaw ng magulang dyan, mindsetting, itinuturo nilang mabigat, maruming trabaho ang agrikultura, lalo na doon sa pagsasaka. Ima-mindset nila yung anak nila na anak, huwag ka nang kumuha nitong kurso na to, huwag ka nang mag-agriculture, huwag ka nang magtrabaho sa palayan. Bakit? Unang-una, nabaon kami sa utang. Pangalawa, maruming trabaho, mahirap. So ang anak naman nila ngayon, ibang pagdating nila ng kolehiyo, pagdating nila doon, kukunin nila teacher. Kukunin nila computer programmer. So hindi na doon naka-align kung saan sila nabuhay, kung saan nanggaling yung pinag-aral sa kanila. So pagbalik nila, nag-graduate na sila ng kolehiyo, pinapahinga na nila yung magulang nila kasi matanda na. Papa, mama, wag na kayong magsaka. Ang gagawin na lang natin dyan sa palaya natin, ibebenta. So ngayon, bibili naman ng gobyerno, gagawing industrial, gagawa ng mga buildings. So yun ang nakita ko doon sa pananaw. So isa rin ang magulang sa naging factor doon sa nakita ko isa rin sa rin sa isip ng mga bata. So mga kabataan naman ngayon, nakita nila na marumi nga yung palayan, sinasabi nila mabaho, mabigat, walang lugi pa sa pagsasaka, nagkautang-utang pa. So ngayon, nakita ko rin yung mga leader namin doon, simpleng kumitiba lang ng agriculture tsaka education, mayroon silang mga scholarship, mga scholar, mga kabataan, pero yung pinapakuha nilang kurso, hindi sa agrikultura,
Committee siya ng committee ba siya ng siya yung chairman ng agriculture. Meron siyang mga scholar na pinapag-aral sa kolehiyo pero hindi nila pinapakuha ng agriculture courses. So doon pa lang may conflict of interest na, wala na. Yung committee ng education na instead na gumawa kayo ng mga trainings or more on agriculture kasi yung lugar namin is abundant talaga sa niyog at palay. So ngayon, ang data siguro ngayon, bumagsak na yung talaga namin. Kasi nakita namin is more on binenta na, land conversion, lahat. So ngayon, bakit ang kabataan ngayon, wala na silang partisipasyon pagdating sa agrikultura, sa pagpapaunlad. Kasi doon pa lang sa bahay nila, yung mindsetting nila iba na eh. Paglabas nila ng bahay, hindi na kukuha ng agriculture. Ayoko na magsaka. Gusto ko, umawak na lang ako ng laptop. Umawak ako ng ballpen, tsaka papel. Air conditioner, opisina. Yun ang nangyayari ngayon. Yun sa tingin ko, ang isa sa kung bakit ang kabataan ay sila yung missing link sa wala silang ang baba ng porsyento ng partisipasyon nila pagdating sa pagpapaunlad ng agrikultura. So yung pangalawa, yung pananaw, panlipunang pananaw at kakulangan sa impormasyon at oportunidad. Sana naman, yung gobyerno natin sana, halimbawa, may kolehiyo doon sa amin, kung agricultural area kayo, agricultural, yung bayan nyo, yung probinsya nyo is malaki ang ambag sa agrikultura, bakit hindi tayo magkaroon ng parang training o mag-conduct tayo ng mismo sa eskwelahan? Or tayo sa mga parents, tayo sa mga leader doon sa barangay, na mag-conduct tayo ng training. Simple na training, turuan sila. Makitaya tayo sa gobyerno, sa DA. Ang nangyayari kasi ngayon, lang natin sa CLOA, ipapamahagi yung lupa. Yung tulad ng sinabi mo, sir, ipapamahagi lang yung lupa, pinahagi lang. Pero hindi nila tinuruan kung paano mag-cultivate, paano sasakahin yung lupa. So, ang nangyayari na dun sa amin is monocropping. Ayaw nila ng intercropping kasi ang nasanay sila sa dull-out. Kasi dun sa amin, pag inano mo na ng training, kailangan nila may suporta. Attend ako ng meeting ko, ano bang pakikinabangan ko dyan? Ano bang makukuha ko dyan? So, yun ang nangyari doon. Pati yung kabataan, hindi nila pinapapunta doon sa mga training kasi wag dyan. Kasi lugi yan. Hindi yan makakaano sa kabuhayan natin. So, maghanap ka na lang ng ibang pangkabuhayan para may maiambag ka sa pamilya. So yun ang yun lang ang naging pananaw ko doon. Yun ang naging kung bakit bumaba ang natin sa pagpapaunlad sa parte ng kabataan. So ibig sabihin, ang kabataan ngayon is wala na sila doon sa kung ano talaga ang tunay na yung realidad na magpapaunlad sana sa makakambag sa ekonomiya ng pamilya. So, yun lang po ang ko po, masasabi dun sa bahagi. Thank you for